Malapitan nang nakita kanina ng divers ng Philippine Coast Guard ang tinamong pinsala ng USS Guardian, pati na ang nasirang corals sa Tubataha Reef. Samantala, inilabas ang video kung saan makikitang sinita at niradyohan ng park rangers ang USS Guardian bago pa ito pumasok ng reef. Live mula sa Puerto Princesa sa Palawan, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, sa pinakahuling impormasyon na nakarating sa atin ay natapos ngayong araw ang defueling o ito yung pagsipsip sa langis mula sa USS Guardian na hanggang sa ngayon ay nakasadsad pa rin sa Tubataha Reef. Bakit mahalaga itong defueling na ito? Kailangan matiyak na magaan ang barko para sa pinaplanong pagsisimula ng pag-salvage sa USS Guardian. Sa unang pagkakataon, malapitang nakita kanina ng mga diver ng Philippine Coast Guard ang USS Guardian matapos itong sumadsad sa Tubataha Reef noong nakaraang linggo. Dahil sa malalakas na alon, nakatagilid na ang barko. Ang propeller, yupi-yupi na mula sa pagkakasadsad. Ang gilid ng hull may mahaba at malalaking butas na. At nang sumisid pa ang divers, tumambad sa kanila ang pinsalang tinamo ng corals na nadaganan at nakayod ng barko. Ang puting bahagi ng seafloor, senyales daw na patay na ang bahura ayon sa mga eksperto. Dati nang sinabi ng Philippine Coast Guard na winarningan nila ang USS Guardian na bawal pumasok sa Tubataha Reef bago tuluyang sumadsad ang barko. Sa videong ito nakuha sa opisina ng Tubataha Management Office noong January 17, makikitang niradyohan ng Park Rangers ng Tubataha ang USS Guardian para sabihing labag sa batas ang ginawa nilang pagpasok sa lugar. Okay, sir, for info, sir, you also violated some of our Tubataha Reef Natural Park Act of 2009, sir. You violated some of your provisions, sir, for info. Rules and regulations protected area, di ba? This Guardian Roger, wait one. No. Say again your last, sir. This is Warship 5. Please stand by, over. Roger, sir. This is Ranger Station standing by. Lighthouse. Dito na naputol ang linya. Agad daw rumisponde ang Park Rangers sa USS Guardian. Sisitahin daw nila ito ngunit napaatras sila nang nakitang armado ang mga Amerikano. Inireport naman nila agad ang insidente. Ang tila pagsuway raw ng mga tauhan ng US Navy sa Philippine authorities ang ipinoprotesta ngayon ng ilang grupo. It is utterly insulting that the US government, the US Navy, would drive away Philippine authorities and prevent us from exercising our sovereign right to inspect the damage brought about by this US ship. Kawalan daw ng respeto ang pagpasok ng USS Guardian sa protektadong Tubataha Reef. Sa isang pahayag, sinabi ni US Ambassador to the Philippines Harry Thomas Jr. na ikinalulungkot niya ang nangyaring pagsadsad ng USS Guardian sa bahura at nakikipagtulungan na raw ang militar ng Amerika para matanggal na ang barko sa Tubataha sa lalong madaling panahon. Samantala, kanina ininspeksyon ng Task Force Tubataha ang kondisyon ng barko sakay ng P-3 Orion surveillance aircraft ng US. Jessica, dahil inaasahang sa susunod na linggo pa o sa katapusan ng January, inaasahang darating itong dalawang salvage boats na kinontrata ng US Navy, ay wala raw magagawa ngayon ng salvage operations kundi ang mag-abang at bantayan na lamang ang USS Guardian. Jessica? Okay, pero Cedric, magandang balita yung sinisip-sip na nila yung langis o yung krudo mula dun sa barko, no? Para at least wala na yung possibility ng oil spill. Yes, Jessica, kung maalala natin, nung bagong sadsad pa lang itong barkong ito, may mga ilang environmentalist na inireklamo kung bakit kailangan manatili na nakaimbak yung gasolina o yung langis doon sa may loob ng USS Guardian. Ang sinabi ng US Navy noon ay kailangan maging balanse itong barko kasi dahil yung fuel niya, yun yung nag-a-add ng weight para hindi masyado siyang gagalaw pagka hinahataw siya ng alon at saka worst case scenario nga daw is baka tumagilid ito. Pero ngayon dahil nagdatingan na yung mga
yung mga Navy architects, yung tinatawag nila, ay natansya nila kung ano yung dapat gawin kasi dahan-dahang tinanggal yung fuel at natitiyak naman daw ng US Navy na hindi na masyadong magaan para sa alon itong barko, Jessica. Okay, so yung crane na mag-aangat nitong barko ay inaantay pa. Manggagaling pa ng Singapore, tama ba yon? At January 30 o 31 pa ang dating nito sa Tubataha Reef? Tama, Jessica. Kahapon ay nagpaulak ng interview si Rear Admiral Thomas Carney. Siya yung on-scene commander at sinabi nga niya possible na 31 o sa 30 lang January darating itong dalawang salvage boats na civilian contractor daw ito. Ang medyo problema dito, Jessica, kapag dumating man yung barko dito ay kailangan daw nila ng 2 araw syempre yung crew ng salvage boats na yun para makapagpahinga. Kung hindi maganda rin yung sitwasyon ng dagat, madidelay at madidelay yung salvage plans para dito sa USS Guardian, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.